hinirang, puno ng kahilingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang tumpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang tumpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang kumpay. Samba Pilipinas. Samba Pilipinas! Hallelujah! Come on, everybody, shout Hallelujah! Hallelujah! Woo! Woo! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Everybody, and welcome to Samba Pilipinas Presents Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Kamusta po kayong lahat? Mga kasamba Pilipinas, isa na namang Friday evening ang ating gagawin ngayong gabing ito. And we are very excited for what the Lord God has stored for us this evening from our place here in the Philippines. It's already 6:15. Medyo adjust lang tayo ng konting oras because of some technical difficulties and because of our internet as well. So, but then again, we are here. And once again, welcome to Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. It's the first ever the first segment of our Samba Pilipinas online station. Marami na tayong kasama ngayong gabing ito pa, but before that, of course, ay tatawagan muna natin si Dad Elmer Magpantay. Alright, magandang gabi mga kasamba Pilipinas. At patuloy po tayo na nakikibuno, nakikipagbaka, at patuloy na nakikitoka, nakikiambag para sa ating kontribusyon sa atmosphere na meron ng ating bayan habang patuloy natin na ibinababa. We are
continuously contending for the call and destiny of our beloved nation. At alam naman natin na laging may nangyayari sa anuman na ating ambag na ginagawa sa teknolohiya ng tunay na pagsamba, ay alam natin na as we offer our bodies and let the Christ in us use our bodily form sa anumang bagay na ating sinasagawa. Katulad nga ng panahon ng ating Panginoon, sa panahon na siya'y naglalaro, sa panahon na siya'y nagkakarpintero, sa lahat ng panahon na kanya inilakad dito sa mundo ay laging mayroong kaakibat na paggalaw at pagkilos ang ating Panginoong Diyos. In the same manner, naniniwala tayo na the ultimate true worshiper is none other than the Lord Jesus Christ, and we are patterned to Him. Kaya naman tayo ay nag-aarise bilang mga tunay na mananamba kung saan ay ang ating katawan ay ating iniaalay bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa kanyang harapan, at ating hinahayaan na si Kristo na nakatira sa atin ang siyang gumamit sa ating mga katawan. We are having in us, true worshipers have constant consciousness, continuous awareness, and established mentality that it is Christ who is using their bodies. Kaya naman alam natin, that when the Lord our God is using our bodily forms, in true worship, the life of God is physically present on earth through our bodies. Sa mga panahon na ito ay, of course, imprenta ng tunay na pagsamba, alam natin that in true worship, things are being divinely done. May nangyayari mga kasamba Pilipinas at sa ating bansang Pilipinas na napakaraming nagaganap at mga in the natural, karamihan dito ay mga negatibo, pero sa panahon ng mga bagay na ito, sa panahon na merong mga kadiliman, sa panahon na tila baga walang pag-asa, ay alam natin na merong patuloy na sumisikat, merong patuloy na nagbubukang liwayway, at sa panahon na ang ating Panginoong Hesus ay tutubusin ang sanlibutan, talaga namang nakikita natin halos wala ng pag-asa. But then sa isang sabsaban ay merong ipinanganak na baby Jesus, mga kasamba Pilipinas, ang Diyos ay nagkatawang tao, at ito ay napakasarap na maunawaan sa panahong katulad nito na tayo ay inaalala natin ang araw ng Kapaskuhan. Amen. Palapit na tayo ng palapit, but mamaya pa natin malalaman kung ilang days na lang. Before Christmas, of course. But before that, meron na tayong mga kasama ngayong gabing ito. Unang-una na dyan si Frenilyn Hernan. Blessed Eve po. Ayan, si Eline Manalo. Blessed day po. Hashtag Samba Pilipinas. Si Ate Maylene Kim from South Korea. Great day po Samba Pilipinas. Si Kuya Boyet Cruz is watching. Si Lizelle. Great day po Samba Pilipinas. Si Pastor Tay Elnar magpantay. Great day po Dad Ma'am with Samba Pilipinas team. With you and us. Ayan. And then si Leonie Gula, blessed day po Samba Pilipinas. Si Tita Marie Suaco, great day po Samba Pilipinas. Si Ate Tess Menyorca, happy Friday po Samba Pilipinas. Si Sandra Ray Domingo, great day po Samba Pilipinas. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Sabi naman ni Kuya Boyet Cruz, great day po Samba Pilipinas. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Great day po Dad Bishop Elmer and Ty Mark. Sabi ni Pastor Ty Elnar, magpantay si Avel Abayan. Great day po hashtag Samba Pilipinas. Si Pastora Nay Cecil Colyado, blessed day po. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas, Samba Pilipinas. Amen and amen po. Sabi ni Tita Marie, si Franz Justin Fuentes. Great day po Dad and Ty Mark. Amen and amen po. Salamat po Lord. Sabi ni Ty Elnar. Si Tito Raymond Dampitan, blessed day po mga kasamba Pilipinas. May nangyayari, amen po. Ayan, si Ninang Rosana Bagsik, amen. Ganon din si Eline Manalo, amen. At si Pastor Nay Malu magpantay, mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Great day to all. Ayan, amen po. Sabi naman ni Sandra Ray Domingo. Yan ang mga kasama natin so far tonight. Alright, siyempre may mga kasama na tayo. Sama-sama na tayong sumigaw, anak, ng sigaw ng programang ito. 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Samba Pilipinas. Wala pa ba yan? Alright, Sa dulo pa pala. Pilipinas. Sa dulo pa nga pala yan. Mga kasamba Pilipinas, patuloy na tayo nag-articulate, nagdideklara, because articulation and meditation of the living word
produces or brings forth the manifestation of the life of Christ. And of course, ang mga bagay na nagmamanifesto sa ating kapanahunan ay bunga ng ating pakikipaglaban. Bunga ng ating pagdodominate in the realm of the Spirit, because we wrestle not against flesh and blood, but against powers and principalities, rulers of darkness, in the air, of course, in the heavenlies, and spiritual wickedness. At kaya naman, we are using spiritual weapons. And the technology that we are using as a nation is the cutting edge that we have. Ang sandata ng tunay na pagsamba. Ayan, mga kasamba Amen. Pilipinas. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas, sabi natin Maylin Kim from South Korea once again. All right, let's start this program. And before we continue with our program for tonight, we are going to sing a song para sa inyong lahat, especially sa mga kabataan. All right. Ngayon na ang panahon, ang pagkakataon, ipamalas ang natutulog mong kabayanihan. Ngayon na ang panahon, tara na't magdesisyon, abutin ang tinakdang destinasyon. Dumating na ang araw, ngayon na. Ngayon na, kabataan naman, ipamalas mo ang iyong lakas, taglay mong karunungan, iyong ilabas. Kabataan naman, manindigan ka sa tama, tagumpay ang gantimpala ng iyong pagtsatsaga. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Kabataan naman, ngayon na ang panahon, limutin na ang kahapon, simulan natin ang bagong misyon. Ngayon na ang panahon, sama-samang tutugon sa tawag ng iyong henerasyon. Dumating na ang araw, ngayon na. Ngayon na, kabataan naman, ipamalas mo ang iyong lakas, taglay mong karunungan, iyong inabas. Kabataan naman, manindigan ka sa tama, tagumpay ang gantimpala ng iyong pagtsatsaga. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Kabataan naman, ihayag ang katwiran, kapayapaan, kaligayahan, sikreto ng iyong panalo, si Kristo sa buhay mo. Kabataan naman, las mo ang iyong lakas, taglay mong karunungan, iyong inabas. Kabataan naman, manindigan ka sa tama, tagumpay ang gantimpala ng iyong pagtsatsaga. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw ang pag-asa ng bayan. Kabataan naman, Kabataan naman,
Ayan ang napakagandang awitin na kung saan ay isa sa mga God-given song sa ating kapanahunan na inaanyayahan talaga nagkakaroon ng summoning, nagkakaroon ng spiritual gathering na kung saan the youth are being gathered in the spirit, they are being called, they are being summoned to stand up. And of course, with this ingredient of the move of God in our generation called the fathering dimension, we believe that the baton can be passed on. At alam natin na mga kabataan na sasalo sa mga inumpisahan ng Diyos sa ating bayan patungkol sa kanyang galaw, ay dadalhin ito at bibitbitin sa next level ng victories, next level ng glory. At of course, the double portion ika nga. Because the fathering dimension is releasing the double portion generation, producing the double portion generation, mga kasamba Pilipinas. Kaya naman from glory to glory ay umaangat ang galaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Hindi na ito maaawat, hindi na ito mapipigil. Ito'y tuloy-tuloy pupunuin ang buong daigdig. Kaya nakikita natin ang mga pangyayari sa ating bayan, patuloy na nagkakaroon ng pag-expose, patuloy na tayo nananalangin na ito'y magtuloy-tuloy at maging maayos ang ating bayan. At of course, tayo'y nananalig sa pangako ng Panginoon na siya ang gagawa nito. At of course, things are being divinely done. Hindi ito arms of the flesh that we are using, but of course, we are believing that it is the Lord who is making things happen para sa ating bayang Pilipinas. Amen and amen. Ayan, marami tayong mga kasamahan dito na nag-agree sa ating mga pinag-uusapan ngayong gabing ito. Si Ate Tess German from South Korea. Amen and amen po. Narinig ko, anniversary po ng church nila, kinanta niya yung song na Ikaw ay Ikaw. Wow. Sa praise and worship po nila. Ayan, purihin ng Diyos sa mga God-given song na nagtataglay ng mga letra na may kinalaman sa ating intimacy sa Diyos. And of course, ang ating pagdideklara sa pamamagitan ng awitin, ito ay merong contribution. At Yes. sa pamagitan niyan ay mayroon nangyayari, nakakadagdag ito sa atmosphere na meron ng ating bayang Pilipinas patungkol sa ating pinaniniwalaan, pinananampalatayanan, at ating inaasahan, ating itinatrabail, ating ipinapanalangin na magkaroon ng kaganapan. Glorious words spoken of our nation will come into reality. Amen. Amen and amen. Sabi nga ni Pastor Tay Elnar Magpantay, yes Lord, kabataan naman. Sabi naman na Tita Marie Suaco, si Kuya Boyet Cruz, yes po Lord, ito na ang panahon, nauna. Ayan, si Eileen Manalo, yes Lord, kabataan naman, hashtag kabataan naman. Great day po sa mga Pilipinas. Sabi ni Julie Dagohoy. Sino pa mga nandyan? Yun. Ayan, sabi ni Tay Elnar, wow, power, next Yes. generation. Of course, talking about generation, na kung saan merong tinatawag na katulad ng tema ng anniversary ng The Bride of Jesus Christ Ministries International South Korea, ang kanilang naging tema doon ay generational commissioning, wherein doon ay pinakita at hinimay ang mga toka, ang mga responsibilities, ang mga bagay na naka-assign, assignment, task, mandate, instruction na meron ang bawat henerasyon from the baby boomers to Gen Alpha, ay merong kanya-kanyang mga ganap, merong kanya-kanyang mga toka, ambag, responsibility, instruction na kanilang isinasagawa upang sa ganon ang buong henerasyon, ang lahat ng henerasyon meron tayo sa ating bayang Pilipinas ay patuloy na magsama-sama,
sapagkat alam natin there is power in being one. The power of being one. And of course, the power of being one is sealed by covenant relationship. Tipan, ika nga. Ayan. Amen and amen. Ayan. Kasama rin natin si Ate Lynn Bendoy ngayong gabing ito. Ayan. Thank you so much po for being with us tonight. And may konting delay but then we are here. And of course, anong araw na po ba ngayon? Anong date na po ngayon? November 21. 21. November 21 na po. Papalapit na papalapit ang December. Of course, sa December, we're going to have our annual family camp. December family camp na gaganapin dyan naman sa Excited na tayo Tagaytay dyan. City. We are very excited. And of course, some other events that we are continuously looking for the perfect date and place, like yung ating Siglo Pilipino pa, the last one that we're going to have. Yung sa Laguna po yan. Patuloy natin pinagdarasal yan na magkaroon ng the final date and venue. Oo nga. Kung saan ay magkakatagpo-tagpo lahat. We are believing for the Kairos moment para sa last rain na yan. Na sa ganon ay ang sinisimbolo na ating sinasagawang approach dito sa Siglo Pilipino events na kung saan naniniwala tayo for 100-year rise of our beloved nation in fulfilling our glorious destiny. Ay alam natin na itong umpisahan natin ng mga events ay patuloy nating matatapos yung 8 sinag ng araw sa ating watawat na kung saan ay natapos na natin yung 7 race na nagkaroon tayo ng mga Siglo Pilipino events diyan sa mga probinsya na yan at isang probinsya na lamang ang natitira. Ito ay ang probinsya ng Laguna. And of course, with all those things that we are doing, ay kasama diyan yung sinasagawa ngayon ng mga Occupy. Na yung lately, yung Occupy ay naganap diyan sa lugar na, ayan, ang Davao City. Yes. Tuloy-tuloy yan, mga events. And of course, ang ating pakikiambag ng ating community ng New Nation, ng Bagong Bayan, sa patuloy na pananaghoy, pananalangin, pag-aayuno, pagsamba, at of course, pagpupuri at pagsasalo-salo sa mga preceding words, sa now word, sa the present move of God na nangyayari. We are really rising and always seeking for our relevance. Yes. Kailangan. And of course, ang pambansang ayuno ay nagpapatuloy sa kanyang mandato na each and every morning ay nagkakaroon tayo ng daily devotion from 5 a.m. to 6 a.m. At of course, pagdating ng 6:30, nagkakaroon naman ng ating Patriarcha Reverend Tatay Ernie Abella ng kanyang live na ito ay tinatawag na Mornings with Ernie Abella. Yan. Kung available kayo, marami tayong mapupulot sa mga mga programa na hindi lang basta-basta programa, kundi nag-contribute talaga to what the Lord God is doing specifically in our nation, di ba pa? Yan, si Pastor Jack pa, mahababang komento. Ang spiritual na pagka may tatay ay isang relasyon ng mentor-mentee kung saan ang isang mas may karanasang individual ay gumagabay at nag-aalaga sa spiritual na paglago ng ibang tao. Kadalasang sa loob ng isang konteksto ng relihiyon, ang spiritual na ama ay nagbibigay ng gabay, suporta at pangpatibay loob upang tulungan ang kanilang spiritual na anak na lalaki o babae na umunlad ang kanilang pananampalataya. Ganun, katulad ng kung paano ginabayan ng isang magulang ang isang bata, ang papel na ito ay kinabibilangan ng pagbibigay ng karunungan, pagdarasal para sa tao at pagtulong sa kanila na matupad ang kanilang spiritual na layunin. God bless ang Pilipinas and Magpantay family. Ayan, maraming salamat sa napakagandang contribution na articulation ng dimensyon na meron ang fathering, na all truths are parallel. Ika nga na kung papaano, ayun, sinabi ni Pastor Jack, na papaano raise up
ng mga magulang, ng ama at ina ang kanilang mga anak, pinapalaki, ito ay ganun na inaalagaan, inaaruga, ay in the same manner, mga kasamba Pilipinas, ganun din naman sa mundo, sa realm ng spirit, wherein alam natin that the spiritual fathers are raising their children, they are representative of the Father God, because in this season, we are nearing that the fulfillment of what the scriptures told us. Creation eagerly awaits for the manifestation of the sons of the living God. Kaya alam natin, napakalaki ng role ng mga spiritual fathers, the representative of the fatherhood of God, so that His children can come into maturity to the point of rising into being a matured son, and until they will come into the dimension of the manifestation of the sons of the living God, pattern to the pattern son, none other than the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Maraming salamat po, Pastor Jack. And for always being supportive, no pa? Every week nandito si Pastor. As much as possible, talagang pag available si Pastor, talaga lagi nandiyan yan. Maraming salamat po muli. Maraming salamat. Alright. At of course, anak, patuloy natin laging ina-articulate dito at nire-recognize ang portion na meron ng ating beloved Pastor Jack, Pastora Jeanette, ang kanilang platform na ginagalawan, na sila ay talagang nagiging tapat sa kanilang assignment. Ito yung Bed of Promises, na kung saan ay patuloy, halos almost I believe 3 times a week ay nagkakaroon sila ng live para patuloy na i-articulate at patuloy na ang mga pangako ng Diyos ay ating panghawakan, at sila ay nagbibigay ng mga testimonya or mga testaments of those promises being fulfilled. Alam naman natin na ang Diyos kapag nangako ay hindi napapako. Amen and amen. And maraming salamat po muli. Okay, let's move on pa. We have another song. This Alright. song was composed by our dad Elmer, January 2018. Nakalagay pa pala dito. And isa to sa mga songs na pumasok din pa sa OPM night. Pinasa po ba natin to? Pasok po ito. Pinasok. Ayan. So awitin natin ang awiting ito, napakagandang awitin, Alab ng Puso. Sa gitna ng dilim ay may sinag ng liwanag, alab ng puso ng iyong mga anak. Sa gapalan na ulap ay mayroong magaganap, isang malakas na buhos na ulan. Ang iyong kahabagan ang siyang masusumpungan ng aming mahal na bayan. Ang iyong kalwalhatian ang siyang mamamalas ng aming bansang Pilipinas. Sa gitna ng dilim ay may sinag ng liwanag, alab ng puso ng iyong mga anak. Sa gapalan na ulap ay mayroong magaganap, isang malakas na buhos na ulan.
ng aming bansang Pilipinas. Ang iyong kahabagan ang siyang masusumpungan ng aming mahal na bayan. Ang iyong kalwalhatian ang siyang mamamalas ng aming bansang Pilipinas. Ang iyong kahabagan ang siyang masusumpungan ng aming mahal na bayan. Ang iyong kalwalhatian ang siyang mamamalas ng aming bansang Pilipinas. Ang iyong kalwalhatian ang siyang mamamalas ng aming bansang Pilipinas. Ng aming bansang Pilipinas. Ng aming bansang Pilipinas. Amen at amen mga kasamba Pilipinas. Ano po? At nakita natin sa mga letra ng awitin na ito ay nakita natin ang pangako, nakita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon na kung saan ay napakaganda. At sabing ganoon sa letra nito, sa gitna ng dilim ay may sinag ng liwanag. Ano, sa kabila ng kabi-kabila na in the natural na tila baga kadiliman na nangyayari sa ating bayang Pilipinas, ay meron pa ring sinag ng liwanag. At ang sinag ng liwanag na yan ay nandoon sa puso ng kanyang mga anak. Kaya ang bawat mga anak ng Diyos na mga remnants na tinatawag, the Filipino remnants, are having in their hearts that light, that fire from within them, na alam nila na merong pag-asa ang ating bayan. And of course, maaring magsimula sa maliit, maaring magsimula sa, sabi nga na awitin, sa gapalad na ulap ay magkakaroon ng malakas na pagbuhos ng ulan. Ano, mga minamahal, at patuloy lamang tayo. Ano, sabi ni Pastor Jack, thank you for recognizing the program of the Bed of Promises. Ano, nakita natin ang itong mga bagay na sinasagawa ng mga Filipino remnants, mga anak ng Diyos na nag-aapoy ang kanilang puso at hindi sila makakapayag na talunin ng gawa ng kaaway ang galaw ng Diyos sa ating bansang Pilipinas, sapagkat at the end of the day, it is the Lord who will prevail. Mga kasamba Pilipinas, sa gapalad na ulap, mayroong magaganap na matinding pagbuhos ng ulan na nagsisimbolo sa pagpapala, ulan na nagsisimbolo sa himala, ulan na nagsisimbolo sa gawa ng kamay ng Diyos sa ating bansang Pilipinas. At maging, ang sabi doon na ang kahabagan ng Diyos ang siyang patuloy na makikita at mararanasan sa ating bansa, at ang kanyang kaluwalhatian ay kanyang ipapamalas sa ating bansang Pilipinas. Kaya sigaw tayo, anak. 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Ayan. Sabi ni Kuya Boyd Cruz, Amen, Amen po Lord. Ang iyong kaluwalhatian ang siyang mamamalas ng aming bansang
Pilipinas. Yun, pinaka mismo talaga yun. Yun talaga yun. Amen po. Thank you po, Lord. Sabi natin, Tess Menyor. Kaganoon din si Pastora Nay Marie Esponilla. Blessed day po, Samba, Pilipinas. Blessed day, mga kasamba Pilipinas. Sabi ni Pastor Tay Alan Esponilla. Alright. And that song, again, was composed year 2018. So, 7 years ago. 7 ba? Tama, ano po? 7 years ago. Tagal na, years no? ago, ano? But then, of course, nananatili na ang alab ng puso ng mga anak ng Diyos, mga Pilipino, mga anak ng Diyos, ay hindi mamamatay. Kundi ito'y patuloy na magdiningas, patuloy na ito'y mag-aapoy, at patuloy na ito ay gagapi sa lahat ng gawa ng karumihan, at of course, sa lahat ng gawa ng kadiliman, ay ito ang ating magiging panlaban. Kaya patuloy lang tayo, mga kasamba Pilipinas, anumang toka ang meron tayo, ay patuloy na tayo maging tapat because the Lord is seeking for faithfulness. Yan ang hinahanap ng Panginoon, ang ating katapatan. Kaya naman sa witness ng banal na kasulatan, ay nakita natin yung parable of the talent na nagsasabi ang 5 ay na doble, nadagdagan ng 5. Ang pinagkatiwalaan ng 2 ay nadagdagan ng 2. At yung isa na nga lang ay tinago pa, ay kinuha sa kanya. So in other words, mga minamahal, maging tapat po tayo sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ito'y maaaring 1 lamang, maaari itong 2 lamang, maaari ito'y 5. Oo, gaano man kalaki ang merong tungkulin, responsibilidad, instruction, mandate, task na meron tayo, mga kasamba Pilipinas. Ika nga ng God-given song na bigay kay Pastor Mark ay walang maliit na ambag kapag ito'y para sa ikaangat ng ating bayang Pilipinas. Toka-toka tayo. Yan po ang title ng awitin na yan. And you can actually listen and stream to that song on Spotify. And lahat po ng mga inaawit namin dito, lahat po yan ay nasa Spotify and Apple Music na karamihan dyan, if not all. And speaking of Tipan, na banggit po ni Papa yung Faithfulness Covenant, Tipan, yan po ang ating book ng ating one of our patriarchs, Papa Ernie Abella. Oo nga. And it's already available and you can actually get a copy of that book. Yan po ang book na Tipan, The Missing Link to Transformation in Christ. Transformation in Kaya nga, Christ. meron na tayo anak na book, at napakaganda, at every morning ito ay dinidiscuss ni Reverend Tatay Ernie Abella sa kanyang Mornings with Ernie Abella, 6:30, sa kanyang Ernie Abella page. Ay napakaganda, na nahihimay at kung papaano ang Diyos ay may tipan sa atin, at ito ay patuloy na kanyang tinatayuan, na hindi tayo pababayaan ng Diyos. At alam natin na we are being restored back. Sabi nga ng ating Reverend Dad Solomon, we are being restored back to the original intention of the Lord why He created man. At ito ay sa pamamagitan, it is through the passing through the reconfirmation to the life of Christ. Amen. Ayan, nandiyan po yan sa screen ninyo. Yan yung itsura ng libro na yan. It's actually a booklet pa, Medyo hindi siya masyadong makapal, so matatapos natin kaagad. And punong-puno ito ng mga talagang revelations about mga covenant. Detalye, pakipagtipan ng Diyos sa atin na nananatiling tinatayuan ng Diyos hanggang sa mangyari at maganap ang kanyang eternal purpose para sa kanyang mga anak. Ayan. Amen and amen. Sabi nga ni Sandro Ray Domingo, ganun din. Si Ate Maylin Kim at si Ate Tess si Pastor Menyorca. Jack, wow, galing. Paano ba makabil niyan? So, ayan, pwede kayong makipag-ugnayan sa amin, Pastor Jack. Magkano po siya pa? Ko-connect natin sa 499 pesos lamang, At patuloy na ko-connect natin si Pastor Jack doon sa nagre-release ng book na ito. Malapit-lapit po yan sa bandang south din. So, mabilis makakarating kay Pastor. Pwede po yatang ipadala. Parang ganun po. So, bagamat si Reverend Tatay Ernie ngayon ay nasa merong Davao siya. merong mga assignment na
sinasagawa sa lugar ng Davao, ay meron siya mga books na nandiyan sa Tagaytay City. Yes, ayan. So, gaya nga po na nabanggit ni Papa kanina, yung isang Occupy 4 actually, nasa po yung ginanap sa Davao City and we were able to be a part of that. Yeah. And yung Occupy 5, I believe this coming February po yan, Correct. yan po ay gaganapin sa Cebu, if I'm not mistaken. Parang Correct. Cebu or Pasig po yata yung pinamimilian. Pero abangan na lang natin yung mga announcements when it comes to that event. And of course, our Samba Pilipinas Himigsikan, yan po yung mga Yeah. hinahanapan pa natin ng mga Mga events, dates natin. mga dates, Of yes. course, 2026, we are into reproduction. Yan. At meron tayong mandato. At of course, through the leading of the Spirit, this is what we are going to do as a local church. At as Samba Pilipinas, Kasamba Pilipinas, patuloy niyo po kaming isama sa inyong mga panalangin. Ang mga assignments na pinagkaloob sa amin ng Diyos ay patuloy namin itong matayuan at ito'y aming malakaran at of course ito ay may kinalaman din naman sa contribution. At of course, sabi nga na isa nating divine nugget, our individual development contributes to the victory of the body. Kaya nga ang bawat isang mga may toka, ang bawat isang may mga platform na ginagalawa, mga assignments na kanilang nilalakaran, habang ito'y kanilang namamaster, ito ay kanilang naging excellent sila sa pagsasagawa nito, ay ito'y nagko-contribute sa tagumpay ng kabuuan ng katawan ni Kristo maging dito sa ating bayang Pilipinas. Amen and amen. And another song pa. Right. Let's move on. Our final song for tonight. Ito talagang napapanahon ito. Sabi nga, may mga nakita kong post. Ang hirap mong mahalin, Pilipinas. May mga ganong post, no? Pero of course, for us, especially para sa ating mga anak ng Diyos, we look beyond what's happening in our nation and the natural. Kaya ito po ay napapanahon ng awiting ito, Pilipinas Kong Mahal, another original composition by our Daddy Elmer Magpantay. And for those of you who know the song, and you can sing along with us tonight. Dakila ang pangako mo, binitawan sa bayan ko, pagkilos mo'y itotodo, ihahayag sa buong mundo, biyaya mo'y umaapaw, dumadaloy sa iyong galaw, simbahan mo'y sumisigaw, luwalhati natatanaw, Pilipinas kong mahal, bayan kong sinilangan, ang sagisag ng watawat mo'y kagitingan, ang panawagan ng Diyos ang iyong kagalakan, handang ipaglaban kailan pa man. Dakilang pangako mong binitawan sa bayan ko, pagkilos mo'y itotodo, ihahayag sa buong mundo, biyaya mo'y umaapaw, dumadaloy sa iyong galaw, simbahan mo'y
sumisigaw, luwalhating natatanaw. Pilipinas kong mahal, bayan kong sinilangan, ang sagisag ng watawat mo'y kagitingan. Ang panawagan ng Diyos, ang iyong kagalakan, handang ipaglaban kailan pa man. Pilipinas kong mahal, bayan kong sinilangan, ang sagisag ng watawat mo'y kagitingan. Ang panawagan ng Diyos, ang iyong kagalakan, handang ipaglaban kailan pa man. Pilipinas kong mahal, bayan kong sinilangan, ang sagisag ng watawat mo'y kagitingan. Ang panawagan ng Diyos, ang iyong kagalakan, handang ipaglaban kailan pa man. Handang ipaglaban kailan pa man. Handang ipaglaban kailan pa man. Dito po sa programang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas ay patuloy nating pinakipaglaban ang panawagan na meron tayo na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Patuloy nating minamahal ang ating bayang Pilipinas sapagkat ito ay pinagkaloob. Ito ay kaloob ng Diyos sa atin bilang mga Pilipino. Na kung saan ay dito ang ating lupang sinilangan. Kaya naman alam natin na ito hindi aksidente, may plano ang Diyos. At sabi nga ng ating naunawaan is that God is not a God of accident. God is a God of purpose. May plano ang Diyos kung bakit tayo naging mga Pilipino. At maaaring kumpara sa ibang mga bayan ay mas maunlad ang ibang mga bayan. Pero meron tayong panawagan. Meron tayong plano na ihayag ang kanyang pagkilos, ang kanyang paggalaw, at ang kanyang kaluwalhatian ay magmamanifesto sa atin. At alam naman natin, may kanya-kanyang panahon. May panahon na ginamit ng Diyos ang Amerika, may panahon na ginamit ng Diyos ang Aleman, ang Germany, may panahon na ginamit ng Diyos, may galaw ang Diyos sa South Korea. Of course, alam natin ang simula ng kanyang paggalaw ay inumpisahan sa bayan ng Israel at ngayon ang panahon para sa atin naman. Tayo naman, panahon mo na, tara na, yan ang mga title na mga awitin na meron tayo sa Samba Pilipinas album. 10 songs for the call of destiny of our beloved nation. And as we sing those God-given songs for our nation, we are in continuous articulation of the promises of God. Continuous articulation of our faith, of our prayer, travail, that the promises of God for our beloved nation will come into a reality, mga kasamba Pilipinas. Kaya po, walang mapapagod, walang manlulupaypay, walang magbabackslide, ika nga ng awit na natin na katulad ng mga agila. Kundi bagkos, tayo patuloy na mag-umapoy. Let us move on unto perfection. Let us continuously run the race towards the prize of the high calling that we have as a nation, mga kasamba Pilipinas. Amen and amen. Hashtag Pilipinas kong mahal.
Thank you, Lord. Sabi natin, Maylene Kim, si Kuya Boyd Cruz, amen and amen po. Si Rafael Adampitan, thank you po, Lord. God bless Philippines, sabi ni Tita Marie Suaco, si Pastor Tay Elnar Magpantay, amen and amen po. And of course 7:06 na, pero 7:15 tayo, 7:15. tayo. I just want to... Sinila, anak. Sinila Pactorana. hello na- po, Tita Nila. Ayan. Yan po, from De Los the Santos South, De Los Santos tribe family. sa local church ng ating Reverend Romy and Nay Marlene De Los Santos. Amen and amen. Maraming salamat. Nawala po yung comment section ko, baka Yan, may mga si hindi ako Steph nabasa. May ay bumabati sa atin. Hello, Blessed good day evening. po, Dad Ma'am. At sabi rito ay nasa Sri Lanka siya ngayon. Wow. At siya ay representative ng ating bansang Pilipinas para sa conference na ginaganap ng kanilang siya ay country manager na kung saan ito ay nagsimula sa wala pero siya ay nagresponde sa bilang maging katuwang ng godly financiers na kung saan ay merong imprenta ng tunay na pagsamba sa pamamahala ng pera. Yeah. Kasi nga true worship, anak, is a way of life. True worship is manifesting the life of Christ in every aspect of our lives. Kaya naman, this is far more than singing. This is about manifesting the life of Christ. Kaya congratulations. Siya ngayon ay nandiyan sa Sri Lanka at meron siya mga videos, meron siya mga pictures na pinadala at talaga naman na siya'y binilinan ng may-ari ng portion na i-represent niya itong substansya ng galaw ng Diyos, the cutting edge of the nation through worship na imprentado sa kanyang lakad, sa kanyang buhay, ay ito'y kanya mai-represent. Kaya naman mukhang nag-enjoy siya doon, anak. Yan, Sri Lanka. Saan ba ang Sri Lanka? Asia pa ba yan? Isa yata. Yan, hindi ko yata alam. Hindi pa ako nakapunta Yata, dyan. Pero yata. congratulations. And there you can see the importance of really responding to the call At of of God. course, anak, tuloy-tuloy ang pag-angat ng mga godly financiers na kung saan ay talaga nagmamanifesto ang buhay ni Kristo. Sabi nga na isa nating nugget, yung nugget na talagang foundation ng portion na meron ang godly financiers. The purity of prosperity is prosperity being used for the fulfillment of God's glorious agenda and for the fulfillment of His perfect will. Amen and amen. Ayan, thank you po, Lord. Salamat po, Lord. Salamat po, Dad, Ma'am. Ayan, Sri Lanka. All right. Pero sana bagsik. Amen Hello po and sa amen inyo. po. Good evening po. Mukhang nagawi doon sa ating opisina ng Zodso si Bobby Bagsik. Ayan. At of course, namimiss din natin ang kapatid na ito at nawa ay patuloy na siya ay makita natin, makasama natin, siya ay maimpluwensyahan ng galaw ng Diyos na nangyayari sa ating bayang Pilipinas. Ayan. Merry Christmas, Ninong Bobby. Ayan. Speaking of salsa, of course, tonight, every Friday yan, from 7 to 8. I don't know tonight, pero ang highlight nation for tonight is Canada. So for those of you na Ayan. talagang walang gagawin mamaya, nandyan Ayan. naman yan sa ating screen. You can register dyan sa nagsisimula na yan actually ngayon. Kaya And nga, 7 to 8 p.m. yan. 7 to 8:30 ba? Ano nakalagay dyan? 7 pwede to- rin naman sila, Ayan. anak, na Pwede po yan lumabot. mag-inquire. Meron pa mamaya at kung medyo malate sila, ay pwede naman. Meron mga free consultancy, anak, na Yes. ginagawa. You can actually, pwede nyo akong daan sa atin para makontak natin yung mga kailangan nyo makausap. Pero you can actually PM the directly to the page. Pwede rin po yun. Kasi may naman yan, free consultation naman ng SOD. So, ganun kabait at talagang ka-passionate ang SOD. So, to really Kaya nga, help those na talagang may passion to go abroad and Oo nga, study. and of course, especially mga kapatid natin, anak, na ito ay pwede maging avenue, For mission. for mission. Yan. Kaya naman, maraming salamat din, kay Pastor Elnar, magpantay, Tay Elnar, magpantay na patuloy, nagkakaroon ng katapatan sa kanyang assignment
at patuloy naman na nakikita niya na mas tapat ang Diyos, na kung saan ay hindi tayo iniiwan ng Diyos, anak, at yan ay bahagi ng ating Samba Pilipinas mission. Isa yan sa mga mandato na meron ang Samba Pilipinas to announce the calling of the nation. Nakikitoka tayo nakikiihip ng trompeta na nagsasabing may galaw ang Diyos sa ating bayan, and to share about the cutting edge of true worship, na kung saan ay naunawaan nga natin na ang tunay na pagsamba ay pagmamanifesto ng buhay ni Kristo. Ito ay lifestyle, ito ay sa lahat na aspeto ng buhay ay kailangan na magtagumpay at maging Lord talaga ang ating Panginoong Jesus, upang sa ganon ay mapawi na ang lahat ng mga impurities, mapawi ang lahat ng wickedness, lahat ng unrighteousness, sapagkat if we are manifesting the life of Christ, we are manifesting holiness, righteousness, purity, consecration, at kung saan we are rising to be the bride of Christ without wrinkle, without spot. Ayan, amen and amen. Amen po, sabi ni Steph May. And amen and amen po sa po Lord through Pastor Bobby, sabi ni Pastor Ty Elnar Magbantay. Alright. And some of our businesses, andyan naman yan, flash ni Ate Ina dyan sa screen, ang ating mga financial arm ng Samba Pilipinas, some of the businesses that we have in the family. And may dumagdag nga na opening ngayon ng opening tonight, ang Pares. Aba, congratulations naman andyan na ba dyan. yan, ate? Wala pa, no? Yung Pares. Andyan na pala. Makikita nyo dyan. So, opening na tonight yan para sa mga taga San Jose na pupunta ngayon sa ating, of course, ang ating tinatawag na pailaw dito, ang lighting ng ating... Kagabi, anak, nakita rin natin yung tagumpay ng Divinely Done. Yan po yung Pares. Makikita nyo ang... ang pwesto po niya ay sa market dito sa San Jose City, Nueva Ecija, sa harap ng market. And of course, yung ating other business, yung Divinely Done Coffee, DDC kung tawagin natin, yan po ay nasa Pailaw. Every night po yan dyan po sa City Hall, dyan sa side ng Simula City kagabi, Hall. anak, Simula kagabi, nandun na po sila. Talaga namang tawag natin doon, umariba. Maariba. At Maariba. of course, talaga naman, nararamdaman natin ang pabor, nararamdaman natin ang pagkilos ng Diyos, sapagkat ang mga puso ng mga godly financiers ay of course hindi ito nakatutok sa kikitain, sa pera at sa prosperity. Kung hindi ito ay merong purity of prosperity, na ito ay para sa fulfillment ng God's glorious agenda at fulfillment ng kanyang perfect will, maging arm ng galaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. Yun po ang malaking kaibahan ng mga business na ito sa mga businesses sa labas. And ito po ay nakafocus talaga to really finance the move of God, especially in our church family. Ang ganda ng sinabi, anak ni ganda nga, Pastor Tay Congrats, mga kumpares. Ayan. Talaga. Ayos po yan, mga kumpares. Pwede yun tayo, Nagkukumpare yata ang nagpasimula nito. Kumpares. Ayan. Ayan. Actually, ito pong kumpares tuloy. Ito pong pares ay maganda pala yung kumpares. Ito pong pares ay sinimulan ng 4 na tao. Magpipinsan po yan. Magkukumpare. Magpipinsan yan. Si Hagay Dampitan, si Joshua, of course, myself, and si Cody. Si Cody, pinsan ko, si... parisan ng magpipinsan. Ayan, parisan na magpipinsan yan, ang pares. Pero, hindi po ito para sa mga pare lang pa. Para sa mga kumare, pwede rin ito. Pwede rin sa kumare. Ayan, sa lahat yan, pwede po yan. And pwede po ninyong, puntahan kung gusto nyo matikman. Tonight, dediretso kami doon after this para silipin natin, ha? Mukhang doon ang ating pamirienda ngayong gabi. Ayan, doon ang ating tawag sa atin pa. Ayan, si Krisha. Thank you po, Lord. Excited na pong makatikim. Ayan, matitikman nyo yan pag pupunta kayo dito. Sama rin natin si Reverend Naibel si Lola Bel Granada. Arco. Lola ni Arco Boy ay kasama natin. And of course, ang Granada Tribe, ang kanilang local church ay may assignment naman sa godly education na kung saan ay patuloy din na sinasamahan ng Panginoon. Dito sa ating bayang Pilipinas, anumang toka meron tayo,
kapag ito'y may substansya ng tunay na pagsamba, nagmamanifesto ang tagumpay ng buhay ni Kristo. Amen and amen. Sama, sabi ni Isaiah Joshua Magmantay. Sama. Saludo ako sa galaw ng Diyos sa inyong mga buhay, Samba, Pilipinas, sabi ni Pastor Jack. Ayan, Maraming salamat po, Salamat Pastor po, Jack. Pastor. At of course, we salute also the move of God, na sinasagawa ng kanilang platform ng Bed of Promises. Yes. Of course, we recognize every portion within the body of Christ because in this generation, we are coming into being one. Sabi nga, nagkakaroon ng katuparan, ang panalangin ng ating Panginoon Diyos. Let them be one even as we are one. Let them be one with us. Amen. Isang katawan tayo, mga kasamba Pilipinas, at ito ay hindi kompetisyon, ito ay we are complementing, we are rising into being one with one another. Intimacy to God brings forth intimacy to one another. Amen and amen. Uy, pasama naman sa kumpares. Pares yun. Sino yun? Isa sa mga kumpares niyan, si Pastor Jack. Ayun nga, Oo nga, gusto natin, sakali makagawi ang ating Pastor Jack dito sa lugar ng San Jose. Muli, minsan na siya Libre na po kayo, Pastor. Oh, Overload. Libre. Siyempre, kahit si Pastora Jeanette, kahit kasama pa mga anak, yan sponsored na yan namin. Yes. Overload kung gusto po ninyo, kaya lang medyo mabigat yung overload natin kasi putok-batok yung overload natin. Ayan kaya daw po ng CU Delivery Services mag-deliver sa Cabanatuan. Aba? OTW na po to SJ San Jose para matikman ng pares-pares. Sabi ni Lizelle. Of course, si Lizelle ang gumawa ng aming logo. Ayan, Thank you so maraming much. Salamat. Thank you so much. Of Ayan. course, anak, si Pastor Bobby Bagsik ay nagpaplano rin yata magawin ng Nueva Ecija. Uy. Hindi ko alam kung nabalitaan niya na yung kumpares, yung pares-pares. Actually, Kaya all of a sudden, biglang nagkaroon ng desire Ayan. magawi dito sa Hindi, atin. actually, before pandemic, nagpaplano na yung si Ninong Bobby. Kaya nga Pero anyway, merong Kairos moment at kapag siya ay na-attract na dito, na-draw dito sa mga ginagawa ng Panginoon sa ating bayan, we never know, na magkita-kitang muli tayo physically. Ayan, of course, may meeting place na tayo. Diyan lamang sa Pares Place. Okay, pasabay din, sabi ni Franz Justin Fuentes. Huwag niyo pong, huwag po kayong malungkot, mga taga-Cabanatuan, kasi yan ang plano naming second Magkaroon ng branch. Aba. Cabanatuan. Pares, Cabanatuan City, kasi Ganyan. nandyan si Pares France. Kung Ayan. Pares France. Andiyan si Pares Oh, France. si Pares France. Oo nga, Maganda yun Mukhang Si Pares Pares France. France talagang hindi pa huhuli ito, Sa Ayan. pag-usapang Pares, si France ay hindi magpapahuli. Yan. Of course, kabubukas pa lang Bubukas pa lang po. nakikita na natin na ang susunod na branch. Yes. Talaga Abangan na naman, lang po ninyo. Let us occupy, Occupy, ika nga. Ayan. Pag-grab na lang, sabi ni Pastor Jack, i-apply po namin sa Grab yan and the Food Oo nga. Panda para Kaya lang, painit nyo na lang dyan. Baka puro sebo na yan. puro sebo na. Soon to open daw ang Cabanatuan branch ng Pares. Abangan po ninyo. Ayan, at malapit Siyempre, na ang po. Divine Lidan ay makakarating Divine Lidan, of din course, sa DDC Cabanatuan. Ayan, yung Divine Lidan, grabe yun. Kagabi talaga namang 57 cups. Hataw sila. Oo nga, 59 cups 59 cups, in just grabe. 4 hours. Grabe Diba? po yan. Grabe. Talagang ang biyaya ng Panginoong Diyos ay dumadaloy sa ating mga negosyo. Oo nga, may substansya, anak, ng tunay na pagsamba. Amen and amen. We Yun. are a true worshiping nation, ika nga, Amen po. Yun, makakasama na po, sabi ni Pares France Fuentes. Paris, France, ayos. Ayan. Alright. At what time is it? It's already 7:20 pala pa, ha? 34 days before Christmas. Ba, malapit Malapit na to. Isang buwan Ang mahigit na sarap lang. mag-Paris niyan, anak. Yun, tama po kayo doon. Talaga sa malamig na panahon na bagay po ang pares. Kahit hindi kami kumakain masyado ng pares, talagang nagpapares na kami ngayon. And para sa aming mga kamag-anak dito sa San Jose City, Nueva Ecija, punta na kayo ngayon after po nito. Pero hindi libre talagang tikman nyo with bayad. Oo nga, sulit naman yan, Sulit anak. po yan, sulit. Of course, si Pastora Nay Cecil Collado, araw-araw na to napapapares.
Get well soon, of course, to Cody Oo and nga, Yuan. Talagang meron nga. silang mga sakit Kaya ngayon. nagsama na tayo dito sa isang camera, anak eh. Oo nga po, Wala kasi... yung at may mga sakit yung dalawa nating bataan. Yes po, pero ganun pa man Get ay well soon. pinapasalamatan natin na talagang great job to Ina Dampitan for Oo nga. doing a great job. Isa lang Talaga, niya actually, silang dalawa ni salamat, Micah. No? Salamat, Nga, Ina. kahit na nagsosolo siya ngayon, talaga naman na-handle niya ng maayos. Ayan, tama po yan. Lechon Kawali, sabi ni Joshua Magpantay, talaga naman ang mga... Pambenta lang yan. Hindi yan para sa inyo. Ayan, hindi yan para sa inyo. Hindi para sa atin. Pagbenta lang daw yan. Teka lang. Okay, it's already 7:20 pa. Any last word for tonight? Nagpapasalamat kami mga kasamba Pilipinas sa patuloy ninyong pakikitoka sa amin dito sa ating Samba Pilipinas online station sa programa na inumpisahan natin dito, ang programang Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas, at patuloy na sa maliit na ambag na meron tayo ay alam natin na malaking contribution ito sa pag-angat ng ating bayang Pilipinas, sapagkat sa lahat ng ito ay hindi tayo iniiwan ng Diyos, sapagkat nanghahawakan tayo sa kanyang pangako nung kanyang sabihin, I will never leave you nor forsake you. I will be with you till the very end of the age. Maraming salamat for joining us tonight hanggang sa huling sandali ng ating live session for tonight. And nandun pa rin kayo. Maraming salamat to everybody who joined us tonight. At patuloy po ninyong stream ang ating mga songs dyan sa Spotify and Apple Music. And also sa ating YouTube channel, Elmer Magpantay, dyan po sa YouTube, and You and Us as well. And also on our Facebook channels, Facebook pages, Samba Pilipinas, Elmer Magpantay, and You and Us. Yan po ang mga kailangan ninyong i-follow at patuloy na i-share ang mga post po niyan. And sa ating TikTok, Sir Mark Magpantay, dyan po, Sir Mark M pala. Diyan sa TikTok naman ay meron din po tayo, and let's continue to occupy on all social media platforms that we have. Talagang nagpa-participate po tayo para i-propagate ang galaw ng Diyos sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po muli. Hanggang next Friday uli, 6 p.m. Philippine time. Magsama-sama po muli tayo to Samba Pilipinas presents Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Bago kami umuwi at pumunta sa paresan, isisigaw muna tayo. 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Samba Pilipinas! Good night, everybody.